Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng payapa, dapat din kayong maging magpasalamat. Alam niyo po, sinulat ni Apostol Paul yung Book of Colossians para i-confront yung mga false teachings na nag-a-add dun sa finished work ni Christ, yung mga human philosophy, mysticism, tsaka legalism. At sa chapter 3 po na yan, pinaliwanag ni Paul kung sino tayo kay Kristo at paano natin ipapamuhay yan dahil si Kristo ay nasa loob na natin. Okay? At pag nabasa niyo yung verse 12 to 14, yung mga believers po, commanded tayo to have compassion, kindness, humility, patience, forgiveness, and love. And after sabihin ni Paul yan, doon niya sinabi yung let the peace of Christ rule in your hearts. Ibig sabihin nun, yung peace hindi yan personality trait. Resulta yan ng submission mo sa Lordship ni Christ. At alam niyo po yung kagandahan ng peace na nagmumula kay Lord, nag-i-intervene po yan kapag may mga decision tayong gagawin, kapag may mga desire tayong gagawin na hindi naman kalooban ng Diyos, mag-i-intervene yan. May magko-convict po sa inyo. For example, may isang bagay na gusto mong gawin pero mukhang maganda, pero magulo yung loob mo, or kapaki-pakinabang naman pero may bigat sa espiritu, exciting pero walang kapayapaan, maaring hindi po galing kay Lord yan. So bago magdesisyon, tanungin muna ang sarili, may kapayapaan ba sa puso? I-glorify ba nito si Lord? Naayon ba to sa salita ng Diyos? Tandaan po natin na ang kapayapaan na nanggagaling kay Kristo ay ililid po kayo sa holiness, hindi po sa compromise. Amen?